Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Emmanuel O. Alejandre. Ito po ang aking daily devotion para sa ngayong September 12. And for today, we are going to talk about laser focus, overcome the big three. So makikita po natin ito sa Proverbs chapter 4, verse 25 na nagsasabing, "Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you." Sa Tagalog, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Focus, no? Kinakailangan po natin yan sa ating buhay, lalong-lalo na pagdating sa pagpapanampalataya at pagbibigay ng pugay at glory sa Panginoon. Dapat nakafocus lang tayo doon. So, unang-una, overcome the big three. Ano nga ba yung big three? First, procrastination. Ito po yung ipagpapamamaya natin yung mga gawain. We should not do that. We should be focused. We should be disciplined. Kapag meron kang time, kapag may kailangan kang gawin, gawin mo agad. Do it now. Because the power of now cannot be achieved tomorrow. The power of now can only be achieved today. So do it now. So, pangalawa, distraction. Marami po kasing bagay sa mundong ito na maaaring magpaligaw sa atin ng landas. Maaaring yung goal natin is makakalimutan natin for a split second dahil lang sa mga distractions na nandito sa mundo. And kapag nakalimutan natin yung goal natin na yun, mapapatagal lalo yung success na ating hinahanap. So, the power of focus. Kinakailangan diretso. Yung titig mo, yung lakad mo, lahat dapat pulido. Hindi ka dapat tumitingin sa kaliwa, sa kanan. Dapat tinitignan mo lang yung dapat mong tignan, yung nasa harapan mo. And pangatlo po, burnout. Maaring normal lang to sa mga tao, no? Kasi napapagod din tayo. We have our limits. We have this line that says na kapag ganito na, tama na muna. That's why importante yung power of resilience. Ano nga ba to? Power of resilience is going forward. Moving even though nahihirapan ka na. Even though merong challenges sa harapan mo. Even though pagod ka na. Even though nagugutom, nauuhaw, kung ano man. If you are resilient, gagawin mo ang lahat para magpatuloy. So, mahirap to, no? Yung big three na to na ma-overcome. Pero, dahil po sa glory, sa greatness ng ating Almighty God, kayang-kaya po natin ito. Sa pamamagitan ng doing our tasks now to enjoy a quality life. Gawin mo na lahat ng pwede mong gawin ngayon. Para sa kalaunan, masasabi mo sa sarili mong nagawa ko na lahat ng kaya kong gawin. And you will reap what you sow. Kukunin mo na lang yung mga pinagpaguran mo, pinaghirapan mo, pinaglaanan mo ng pawis at tugo. Pangalawa, focus by setting aside all distractions. Maaring games or yung other addictions. Maaring tinetesting tayo sa mga bagay na nakakapagpatukso sa atin. Pero do not be swayed. Do not be distracted. Gawin mo po yung focus mo, yung goal mo, yung mga steps na maaari mong i-take ngayon at hindi bukas. And lastly, seek help from friends, family, and counselors, no? Kilalanin mo yung mga taong tunay na tutulong sa'yo na maglago. Kilalanin mo yung mga taong nandyan sa'yo pag kailangan mo ng tulong. Kilalanin mo yung mga taong nagpapalapit sa'yo sa Panginoon. Dahil sila yung mga tao na makakatulong upang sa growth mo, upang ma-overcome mo yung procrastination, distraction, and burnout. Pahalagahan mo sila. So yun lamang po ang aking daily devotion. Maraming salamat po sa pakikinig. Pagpalain po tayong lahat and let us all give glory to God.